Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ilang hostages pinakawalan na ng MNLF. Mga residente sa Zamboanga City nagsisimula ng mag-panic buying habang nagpapatuloy ang tensyon. Gobyerno ng Pilipinas tinawag na traidor ng tagapagsalita ng Moro National Liberation Front. Pinagtaksulat, this is a political problem and needs a political solution. Kaya di-release the war dogs para magkaroon ng mga problema. Hindi na pag-usapan sila pulis Mga barkong nakadaong sa Zamboanga City tinangkang pasabugan ng MNLF. Private plane bumagsak sa Biliran kaninang umaga. Balitang negosyo, mga negosyante sa Bataan tutulungan ng DTI. At balita abroad. Sulawesi Island sa Indonesia niyanig ng lindol kaninang madaling araw. RMN, buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Martes ngayon, September 10, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live sa DXMB 648 RMN Malaybalay, DXDR 981 RMN Dipolog, DZRS 1179 RMN Sorsogon, sa DYHP 612 RMN Cebu at sa DXRC 900 RMN Zamboanga. Live pa rin tayo international by www.rmnews.com/tv at WRMN New York, USA at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN. Atake sa Zamboanga. Mga kasama, may pinakawalan ng bihag ang Moro National Liberation Front Miswari Faction sa Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City. Ayon sa Twitter account ng Armed Forces of the Philippines, nangyari ang pagpapalaya kaninang alas 8:30 ng umaga. Kabilang sa mga pinalaya, isang matanda at 5 bata. Sinasabing humihingi pa ng tubig at pagkain ng mga rebelde para sa nilang mga kasamahan at maging sa nilang mga bihag sa nasabing barangay. Samantala, ayon naman sa ulat ng RMN Zamboanga, may isang pari na kinilala si Father Michael Ofano ang dinukot din para gawing human shield kaninang umaga sa may barangay Santa Barbara. Bukod sa kanya, itinangay din ang kanyang kapatid at ama na nakatira sa nasabing barangay. May isang pulis din na napaulat na sugatan sa tensyon na kinilala sa kanyang nameplate na Pioto Baginda. Sa ngayon po itinatay nasa 170 ang bihag ng mga rebelde habang wala pang malino na bilang kung ilan naman ang nasawi at sugatan sa nagaganap na bakbakan sa Zamboanga City. May nabalita naman, nagsimula na rin mag-panic buying yung mga mamamayan sa Zamboanga. Dinubog na mga mamimili ang Santa Cruz Public Market at iba pang mga grocery stores upang bumili ng supply na pagkain. Sa harap na rin ang nagpapatuloy na palitan ng putok sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno. Maliban sa mahabang pila sa pagbili ng pagkain at gamot, dagsa na rin ang pila sa mga ATM, sanglaan at gasolinahan. Nagpapatupad din ng 2-lane checkpoint ng mga otoridad sa Zamboanga City Electric Cooperative na siyang paunahin ang susupply naman ng kuryente sa buong lungsod. Ayon sa mga otoridad, may supply pa naman ng kuryente sa buong syudad. Sa Zamboanga. AFP, pinaninindigan po na walang lapses sa nila intelligence gathering. Kasama natin sa balita live, Rhea Mamogay. RMN Report.
nananatiling pinanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang failure of intelligence na nangyari sa kanilang hanay. Ito sa kabila na 3 araw bago ang pagsalakay ng MNLF ay na-monitor na ito ng AFP base sa kanilang intelligence gathering. Depensa pa ng AFP, agad namang naharang ng kanilang tropa ang armadong grupo bago tuluyang nakapasok ang mga ito sa Zamboanga City. Sa panig naman ng PNP, pinasisilip na ngayon ang kanilang national headquarters sa PNP Region 9 kung may lapses o pagkukulang ang kanilang hanay dahilan upang hindi natulugan ang balakid ng mga MNLF at ngayon humantong nasa stand-off. Ayon kay Office of the Chief PNP Spokesman, Senior Superintendent Welvin Mayor, na nakikipag-ugnayan sila kay PNP Region 9 Director Chief Superintendent Juanito Vano para malaman kung saan nagkaroon ng aberya, partikular sa aspeto ng intelligence gathering at nakalusot ang MNLF para gawin ang kasalukuyang senaryo sa Zamboanga City. Kasama mo sa kampo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang Zamboanga City Medical Center ay sinailalim ng DOH sa Red Alert. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Isinailalim na nga ng Department of Health sa Red Alert ang Zamboanga City Medical Center kasunod na rin ang nagaganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, sa ilalim ng Code Red Alert, lahat ng medical at non-medical personnel ng ospital ay dapat nasa loob na ng pagamutan. Nasa ilalim naman ng Blue Alert ang tanggapan ng DOH sa Region 9 dahil sa pangambang umabot sa 50 masawi at nangangahulugan na dapat ay nakahanda ang kanilang response team. Samantala, kinumpirma naman ng Zamboanga City Health Office na 17 na ang sugatan sa naganap na palitan ng putok sa pagitan ng gobyerno at ng MNLF. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama, bagamat wala pong kapasidad na pumagitna sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Zamboanga City, umapila si Secretary Teresita Deles ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa kampo ni MNLF Chairman Normi Suari na itigil ng paghasik ng kaguluhan sa nasabing syudad. Ang apela ng opisyal ay bunsod ng Zamboanga Siege na nagpaparalisa sa buong operasyon ng Zamboanga City simula pa kahapon. Ayon kay Deles, sinabi niyang hindi binabaliwala ng gobyerno ang MNLF at iba pang Moro Group. Sa katunayan, patuloy ang monetary assistance ng pamahalaan para sa MNLF. Lininaw din po ni Deles na hindi lahat ng MNLF ay pabor sa gustuhan ni Miswari. Marami muna sa mga Moros ang naniniwala sa katapatan ng gobyerno maibalik ang kapayapaan sa nasabing rehiyon. Matatandaan, kinukwestiyon ni Miswari ang Bangsamoro Peace Agreement ng gobyerno sa MILF. Gayong may umiiral ang Peace Accord sa pagitan ng MNLF at gobyerno noon pang taong 96. Ang Peace Accord na ito ang kinikilala ng United Nations at ng International Organization of Islamic Conference. Security issue na ito, ang OPAP po ay walang competence na bumikna dyan. Patuloy naman po tayo, nakikiusap sa ibang MNLF leaders kung ano ang tingin nila dito. Yes, ma'am. We have to stop looking at MNLF as purely what Ms. Wari says. Dahil marami naman yung ibang lumaban sa MNLF na sinasabi, alam nila may umuusad naman yung proseso at ang gusto nila ay magkaroon ito ng magandang katapusan. Ito ang lagi nating naririnig sa MNLF communities on the ground. They want their leaders to unite. They want peace and development. Handa ho ang gobyernong tumugon dito sa pananawagan na ito. Samantala, binalikan naman ng MNLF ang gobyerno sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Zamboanga City. Naniniwala si Attorney Emmanuel Pontanilla, tagapagsalita ng Moro National Liberation Front, na nililihis lamang na Malacanang ang issue ng pork barrel sa MNLF. Mali rin umano ang paggamit ng gobyerno ng militar. Ngayon may tutuloy na political issue ang kanilang usapin. Pinaratangan din ito ng pagtatraidor ang gobyerno. Framework agreement sa MILF, parang ang tingin ngayon ng MNLF, ito po ay betrayal na ito. Tama yan, that's betrayal. Pinagtaksulat. This is a political problem and it's a political solution. Kaya di-release the war dogs para magkaroon ng mga problema. Hindi na pag-usapan si Napoles. Po ang gusto ni Mr. Aquino. Matingnan talaga na mabuti ang kalagayan ni Napoles. Ang magkasunod na tinig din ng OPAP Secretary Deles sa Attorney Pontanilla, tagapagsalita ng MNLF sa interview ng RMN. Mali ang naging solusyon ng gobyerno para makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Itong naging pahayag ni dating Senate President at tinaguriang ama ng local government ko na si Aquilino Nene Pimentel. Ayon kay Pimentel, hindi makakamit ang kapayapaan kung iisang grupo lamang ang makikinabang. Matatandaan sa framework agreement, tanging MILF lamang ang kinausap ng gobyerno. Haunay niya na muling binuksan ni Pimentel ang issue ng pagpapalit ng forma ng gobyerno mula sa presidential sa parliamentary para umano maiwasan ang mas magulong sitwasyon sa Mindanao.
Tingin ko lang, lalo na sigurong dapat idiin na yun at nakikita ko na yung aksyon ng mga taga-MNLF. Nagsiselos siguro na ba't naman MILF lang ang kinausap ninyo dyan? In other words, pag ang federalismo ang ating isulong, ang solusyon na yan ay pangkalahatan, hindi po panggrupo lamang. Bilang unang naghain ng naturang panukala sa Senado at tinahuriang Batang Mindanao, naniniwala si Pimentel na malaki ang maitutulong ng federal form of government para matapos na ang bakbakan sa kanyang lupang sinilangan. Mga kasama, ang Pangulong Noy ay hindi raw mamadaliin ng mga kinaukulang tanggapang tapusin ang krisis sa Zamboanga City. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Hindi magbibigay ng deadline si Pangulong Noynoy Aquino sa militar at sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para tapusin na ang standoff sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Sa isang ambush interview kay Pangulong Aquino kanina sa Makati City matapos ang pagbubukas ng 7th ASEAN Navy Chiefs Meeting, ay sinabi nito na ang prioridad ay tiyaking ligtas ang mga bihag at mga residente ng lungsod. Hindi anya makatutulong sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga ito ang paglalagay ng deadline sa mga otoridad na tapusin na ang sitwasyon doon. Iniwan na rin naman ni Pangulo Aquino ang tactical decisions sa mga opisyal na namamahala sa lugar. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa namang senador ang mapila sa MNLF na i-welcome ang humanitarian groups. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Babalikan natin si Grace Mariano. Samantala, binalak palang pasabugan ho ng mga membro ng Moro National Liberation Front yung mga barko na kadaong sa may Zamboanga Port. Yung mga makapagtala ng dalawang pagsabog kanina umaga kung saan tumama ang mortar sa dagat at maswerte namang walang nadamay ng mga nakadaong na barko. Kaugnay niyan, iniutos na ni Philippine Coast Guard Zamboanga Commodore Leo Laroya na ilipat po sa mas ligtas na lugar ang mga barko na nakadaong sa nasabing pier. Kung narito'y simula kahapon, kansilado na yung biyahe ng mga barko patungo ng Zamboanga dahil na rin po sa tumitinding kaguluhan. Maliban dito, umabot na sa 24 ang kansiladong commercial flights ngayong araw naman patungo sa Zamboanga City dahil sa paglusob nga ng MNLF breakaway group sa nasabing syudad. Kabilang sa mga kansiladong 14 na flights ng PAL Express mula Maynila, Cebu, Tawi-Tawi, Holo, Davao patungo sa Zamboanga. 8 flights naman ng Cebu PAC mula Maynila, Tawi-Tawi at Cagayan de Oro patungo ng Zamboanga ang kinansela rin ngayong araw. Ganyan din ang flight nitong Cebu, Cagayan de Oro, Cebu. Nakiusap si Zamboanga City Mayor Ben Climaco Salazar sa MNLF na itigil na nila ang kanilang pagdukot at manggugulo sa kanilang lungsod. Sa interview ng RMN kay Salazar, sinabi nitong hindi naman sila sakop ng ARMM. Kaya dapat hindi rin sila magtayo ng kanilang bandera sa kanilang munisipyo. Hinuhuling natin sa mga hostage takers ay pakawala ng ating mga bihag. Pangalawa po, kung pwede alis na po sila sa lungsod ng Zamboanga at wag na nila pong tuparin na maglagay ng kanilang bandila sa aming lungsod sapagkat po hindi po kami kasali ng ARMM. Maging ang Archdiocese ng Zamboanga ay nakiusap na rin sa MNLF na maawa sa mga inosenteng sibilyan na nadadamay sa kaguluhan. Nanawagan din si Archdiocese Administrator Monsignor Crisologo Manongas sa pamahalaan na huwag bumigay sa mga demand ng mga rebelde at ituloy lamang ang negosasyon sa kanila. Ayon sa ulat naman ng RMN Zamboanga, may nakipagnegosasyon na grupo ni Javier Malik ng MNLF sa barangay Santa Barbara pero wala pang detalye kung sino ang chief negotiator dito. Mambabatas na nawagan ng mapayapang resolusyon sa pagitan po ng MNLF at puwersa ng gobyerno. Kasama natin sa Balita Live, Kondibata. RMN Report. Hiniwaktibayan mo na Party List Representative Carlos Isagani Zarat na maging mapayapa ang panig ng militar at MNLF sa pagresolba sa gulo ngayon sa Zamboanga Peninsula. Ayon kay Zarate, dapat na isaalang-alang ng dalawang panig na walang madamay ng mga inosenteng sibilyan sa nilanais na kapayapaan sa Mindanao at idaan sa maayos na proseso ng pag-uusap para mailatag ang mga kahilingan ng grupo. Umapela pa ito si Zarate na sumunod sa umiiral na international humanitarian law sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga sibilyan,
Nanawagan pa ito mula sa ang mambabatas na mula sa Mindanao na i-review ni Pangulong Noynoy Aquino ang tinatahak na peace agreement sa MNLF. Hindi anya mga kamit na bansa ang ganap na kapayapaan sa Mindanao kung sa iisang grupo lamang ang pakikipag-usap na ginagawa ng pamahalaan. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Meron hong isang private plane ang bumagsak sa barangay Imelda, Naval, Biliran kanina alas 7 ng umaga. Ayon sa NDRRMC spokesman si Major Reynaldo Balido, may disaster response team na ang nagpunta sa lugar para respondehan na ang hindi pa malamang bilang ng mga pasahero. Magsasagawa rin anya sila ng aerial survey sa naturang lugar. Wala pang impormasyon kung may namatay sa insidente at kung ano ang dahilan ng pagbagsak. RMN News Network. Bibigyan po na ayuda ng DTI ang mga negosyante sa Bataan. Magkakalob sila ng mga bagong pasilidad at kagamitang aabot sa 15 million pesos para palakasin ang kanilang negosyo. Sa ilalim ng bagong Shared Service Facility Program, bibigyan ng mga small and medium enterprise ng makabagong teknolohiya at mas sopistikadong kagamitan para itaas ang kakayahan ng mga negosyante. Target nitong masolusyonan ang kakulangan sa produksyon at mga problema sa iba't ibang industriya sa pamamagitan po ng pagbigay ng mga processing machines at equipment. RMN News Abroad. Niyanig ho ng magnitude 5.7 na lindol ang Sulawesi Island sa Indonesia. Kaninang alas 5:41 ng umaga, ayon sa United States Geological Survey, naitala ito 135 kilometers sa hilagang kanluran northwest ng Gorontalo City na may lalim na 46 kilometers. Inaalam po ng mga otoridad kung may nasaktan o napinsala sa nasabing pagyanig. Tayo mga kasama mula pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Martes na tayo, September 10, 2013. Sa Pagkatasan Naga, susunod na ho dyan si kasamang Adventura sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. Rin po ang aming naging pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayong nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko ang si Buddy Obera at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ang RMN Radyo mo Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras sa tindang PhilHealth alas 12, 18 ng tanghali. That portion was brought to you